sundalo, sila ang mangingibabaw. Mga sundalo ng Allah, ang mga manampalataya, tiyak, sabi ng Allah, sila ang mangingibabaw. At sinabi na sa ibang ayat naman, surat Ghafir, inna lanansur rusulana waladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Katunayan, kami, sabi ng Allah, ay pangingibabawin namin, tutulungan namin ang aming mga sugo. Ganun din ang mga naniwala sa kanila dito sa daigdig. Ganun din sa kabilang buhay na kung saan nandun ang lahat ng mga testigo. Kaya ang katiyakan ito, mga kapatid, at tatanong niya, yung pinakapaksa natin, nasana yung ating pagtitiwala sa Allah? Yun ang tanong natin sa ating sarili, mga kapatid, na ngayon narinig natin ng iba't ibang paliwanag, iba't ibang halimbawa. Ang tanong natin sa ating sarili, mga kapatid, nasana yung pagtitiwala natin sa Allah? Kasi ito ay pwede natin sabihin, lahat tayo, walang ligtas sa atin. Nawawala ito sa atin. Sinabi ng Allah, "Laqad rabbukum ud'uni astajib lakum." Sinabi ng inyong tagapaglikha na manalangin kayo sa akin at didinggin ko ang inyong panalangin. Subalit, nawawala ito sa isip natin. Wa man asdaqu minallah. Sino pa ba ang mas totoo ang salita kaysa Allah? So ito'y sinabi ng Allah. Meron pa bang mas totoo na salita na higit pa sa salita ng Allah? Wa man awfa bi ahdihi min Allah. Meron pa bang higit sa Allah na mas nagpapatupad ng kanyang pangako? Wala. Pinangako sa atin, ibig sabihin sigurado. Kaso nga lang, palagi tayo nawawala. Kasi ang naging problema natin, mga kapatid, yung tinatawag na al-ghafla, yung pagkalimot. Bakit tayo nakakalimot? Alam ng Allah na tayo nakakalimot palagi. Pero bakit tayo nakakalimot, mga kapatid? Ang dahilan ng paglimot natin, mga kapatid, maraming dahilan. Unang-unang dahilan na nagpapalimot sa atin, yung makamundong hangarin natin, makamundong pagnanasa natin, yung tinatawag na al-hawan nafs, yung gusto natin na makamundo, yun ang naglihis sa atin, nakakalimot tayo. At saka yung asyahawat, ang ating mga pagnanasa, yun ang unang-una nagpapalihis sa atin, mga kapatid. Karugtong nun, siyempre pag nakalimot ka na isa, yung hawan nafs, yung gusto mo sa sarili mo, at saka yung syahawat, yung mga pagnanasa, kapag nakalimot ka na, mag-umpisa na yung itutulak ka ni Satan para magkasala. Kaya doon pag nagkasala ka na, mas lalo ka na nakakalimot. Kaya alam ng Allah yun, na ganun ang sitwasyon. Kaso nga lang, kailangan parang, parang isang tao nagmamaniho, kapag medyo inantok ng konti at nalihis ng konti sa kanya, ibalik lang sa matuwid na daan, babalik siya. Kaya ano ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mahal na tayo ng Allah. Alam ng Allah na ito ay nature, ito ay kalikasan na mayroon sa tao ang pagkalimot na ito. Alam ng Allah yun. Kaya dahil doon, ano ang naging paraan ng Allah dahil sa kanyang kagandahan loob sa atin? Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang kanyang kapatawaran ay umaga at hapon, buong 24 oras. Katulad ng hadis Qudsi, "Inna Allah yubsitu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar." Ang Allah, bukas ang kanyang palad sa gabi upang humingi ng tawad ang nagkasala sa araw. "Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul layl." Bukas ang kanyang palad sa araw upang makahinang tawad ang nagkasala sa gabi. Hatta tablagh ar-ruhul hulqum, hanggang kamatayan. Sabihin, ganun ang pamaraan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya itong babot to, mga kapatid, ay bukas. Yung paghingi ng kapatawaran, siyempre kasi kapag napatawad ka na at nagbalik-loob ka na sa Allah, kung ba yung alaala mo, babalik din kasabay. Sabi sa nakalimot, kapag nagtawba na, babalik yung alaala kapag siya ay nagbalik loob sa Allah. Kaya sabi nga sa Quran, Surah Al-Baqarah, "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kapag tinanong ka ng aking alipin o aking mga alipin patungkol sa akin, sabihin mo sa kanila, ako'y malapit. "Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an." Tinutugunan ko ang panalangin ng sino mang nanalangin kapag nanalangin. "Falyastajibu li." Kung gayon, sumunod sila sa akin. "Wal yu'minu bi," maniwala sila sa akin. "La'allahum yarshudun," upang sila ay magabayan. Kaya nga, mga kapatid, lalo-lalo na kapag ang tao ay nasa kagipitan, ang panalangin ay mas lalong matindi ang pagdating, yung bilis. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Amma yujibul mudtarra idha da'ah."
ang alala kung saan dinidinig niya ng napakabilis na pagtugon sa taong nasa kagipitan. Dinidig na kagad ng kanyang panalangin. Kaya ganun ang pamaranas ng Allah. Kaso nga yung ghafla, mga kapatid, ay palaging naglilihi sa atin. Ngayon, mga kapatid, inshallah ay pagbigyan natin itong pinaka-aking pangtapos kwento ng isang babae. Katulad ng sinabi ko kanina, ang mga babae kasi minsan, kaya nga, ibig sabihin, yung mga mabubuting tao na sabi na inalagaan ng kanyang ina, totoo naman talaga, ina naman nag-aalaga talaga eh. Ito'y kwento ng isang babae na, kumbaga, nakapamaninig balahibo. Ano yung nangyari sa babaeng ito, mga kapatid? Totoong kwento na ito, hindi ito panahon ng mga sahaba. Panahon ngayon. Ibig sabihin, mga kapatid, sabihin yung bang pinapakita nila sa mga katulad itong mga kwento na ito na may mga tao pa rin talaga na maasahan. Sabihin, dahil sa kanilang kabutihan, ay nandun pa rin yung awat biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Dahil sa mga ganitong klase ng tao. Ano yung kwento? Itong babae, itong mga kapatid, nagkaroon siya ng anak na lalaki, umabot ang edad ng bata ng 2.5 taon. Pagkatapos, itong batang ito ay naoperahan. Along sa inoperahan, mga kapatid, sa puso. Pero pagkatapos, after mga 2 araw pagkatapos ng pag-opera, ay di gumaling yung bata, 2 araw pa lang gumaling. Subalit, biglang nagkaroon ng dugo, baga dinugo yung bata sa bandang dito sa baba ng ating lalamunan. Hanggat natigil yung buhay, kumbaga yung hininga ng bata ng 45 minutes. Sabi nung isa sa mga, kasi nagkwento mga kapatid, doktor sa ospital na nagkwento. Sabi ng mga kasama ko sa ospital, doon sa babae, sabi na maaaring ang anak mo ay namatay sa dimagin. Sabihin yung utak na hindi na gumagana. At maaaring, kumbaga, wala nang pag-asa na mabuhay. Alam niyo kung anong sagot ng babae, mga kapatid? Sabi niya, Ash-Shafi huwallah. Ang nagpapagaling, isa lang, ang Allah. Al-Mu'afi huwallah. Ang nagbibigay ng kalusugan, ang Allah subhanahu wa ta'ala. As'alullah in kana lahu khiyarun fi shifa ay yushfiya. Sabi na, hinihiling ko sa Allah na kung sakaling ang anak kong ito ay may pag-asa pang mabuhay, ay pagalingin ng Allah. At wala na siyang sinabi. Pagkatapos, pumunta sa kanyang inuupuan, meron siyang maliit na Quran. Ano daw yung Quran ni blue. At binabasa ng Quran. Nababasa siya ng Quran. Yun lang kanyang, hawak na yung Quran, nandun yung pagtitiwala, na gumaling pa yung kanyang anak, nababasa ng Quran. At ganun ang naging sitwasyon ng babae na yun. At wala na siya sinabi kung nagbasa ng Quran, na siyempre, natural lang yun, pagbabasa ng Quran, bukod sa mabuting gawain, ay yung ginihiling ng kantipala, pamagitan ng pagbabasa ng Quran, ay nanalangin siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggat sa yung anak niya ay gumalaw. Nung gumalaw na yung mga tao, sabi ng mga doktor, alhamdulillah, buhay yung bata. Pangalawang araw, pagkatapos gumalaw na yung bata, nagkaroon uli, dumugo uli. Ganun din, doon pa rin sa gawing lalamunan o sa baba ng lalamunan. At tumigil uli ang pagtibok ng puso ng bata. At nangyari ito, mga kapatid, ang pagdugo na ito ng naulit ng 6 na beses. At 6 na beses din nilagutan ng hindi nilagutan ng buhay, kundi yung puso ng bata tumigil ng 6 na beses na ganung kadalasan 45 minutes o mas matagal pa. At ganun sinasabi sa kanya ng mga doktor, katulad pa yung sinabi sa kanya. Anong sagot niya? Ganun pa yung sabi niya, alhamdulillah, Ash-Shafi huwa Rabbi. Sabi niya, alhamdulillah, ang takap. Kumbaga nagbibigay ng, sabi nagpapagaling ng sino mang may sakit ang Allah subhanahu wa ta'ala. At yun lang inuulit niya. At pag sinabi niya, babalik sa kinaupuan at magbabasa siya ulit ng Quran. Parang, kumbaga, nandun na yung pangamba, pero sabihin yung pagtitiwala pa na matindi. Okay. Pagkatapos,